Samantala, isinisisi ngayon ng Baliwag, Bulacan LGU sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang ghost project na binisita kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon pa sa lungsod, wala silang kahit anong dokumento na nagpapakitang may isinumite sa kanila para sa pagtatayo ng concrete river wall. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Criza Lopez. Matapos walang madatnang concrete river wall si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay PL, Baliwag, Bulacan kung saan base sa report, kumpleto ang bayad at 100% ng tapos ang flood control project noong June 2025. Iginiit naman ng pamahalaang panlunsod ng Baliwag na hindi dumaan sa munisipalidad ang itinuturing na ghost project. Batay pa sa pahayag ng Baliwag, ang naturang proyekto ay proyekto mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH kung saan ang ahensya mismo ang nagpatupad at nagbayad ng proyekto. Base na rin anya sa inilabas na resibo ng Malacanang kahapon. Dagdag pa sa pahayag na walang kaukulang dokumento na isinumite sa City Engineering Office o anumang koordinasyon ang isinangguni sa lokal na pamahalaan para sa pagtatayo ng concrete river wall. Anya, mariin din na kinukundena ng lokal na pamahalaan ang panlolokong proyekto, lalo't pang-aabuso ito sa bayan. Ngunit, batay sa isang dokumento na inilalabas ng Municipal Treasury para sa mga contractors, mayroong listahan ang lokal na pamahalaan ng mga infrastructure contract ng mga contractor na nagkaroon ng proyekto sa loob ng lungsod. Ang ipinapadalang sulat na ito sa mga contractor ay bilang pagsunod sa Municipal Tax Ordinance No. 16, Series of 2017, at sa probisyong nakasaad sa Local Government Code of 1991 ng Baliwag. Nakasaad dito ang pangalan ng contractor, pangalan ng binubuong infrastruktura at maging ang kabuuang halaga nito. Ibinibigay nila ang mga ganitong kasulatan sa lahat ng public at private contractor bilang paalala sa pagbabayad ng buwis sa mga infrastructure project. Samantala, pahayag ng lokal na pamahalaan ng Baliwag, paiigtingin pa nila ang kanilang pakikipagtulungan sa national government sa anumang proyekto na gagawin sa lungsod. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.